Uwi din po ng Pinas. PAL, Philippine Airline, WestJet. So nandito na ako sa airport at kailangan nang mag-check-in kasi para mas maaga. Ito lang ho, magpa 5 years na ako rito. Ano, BR or? BR po. Kayo po? PR din. Ilang taon na po kayo rito? Ay, citizen na po ba? Ikaw nakalimutan mo na, sir. Dito rin po ba kayo sa Winnipeg? Ayan si Nakabayan. Ayan, uwi ng Pilipinas. Mga gano'n kayo katagal sa Pilipinas? 3 weeks? 3 weeks lang din? 3 weeks lang, pero ito yung dala ko. Tapos 3 weeks sila Kabayan. Dami ah. Ayan o, dami oh. Pero ako ito lang. Check-in na muna ako. 3 weeks only. Going to get my son. Yeah, I have I'm a permanent resident here. You want to see my card? Yeah, I can live after this. Okay, I'm going to take it out. So it's 19 kilos. Ayan. Punta na yan. Diretso na yan. Bahala na sila. Punta na ako sa gate 5 kung saan ako dun mag-aantay kasi ang oras na is 1:00 pasado na at ang flight ko is 2:40. Meron pa lang mga delays kanina dun sa harap dun sa check-in luggage kasi meron akong pinilapan, nag-sign in pa ako kaya na-delay. Saan palig naman ng mundo at kung anong oras mo man to pinapanood, mabuhay po tayong lahat ng tropa. Grabeng ganda. Goodbye, Canada! Mabuhay! Habang naglalakad ako, meron akong nakitang kababayan. Hello, Philippines. Hello, Philippines. Uwi rin kayong Pinas? Oo, pero pasikreto. Pasikreto. Gusto kong isurprise. Tingnan mo, hindi mo nga sinabi, ako nga rin eh. Meron akong nakitang kabayan. Ilocano, tiga Ilocos Norte, Lakay. Ako naman tiga Ilocos Sur sa vegan. Hindi ko in-expect nandito rin pala sila. Sabi nila, sekreto daw. So hindi na siya sekreto Gusto kong ngayon. isurprise yung parents ko habang nagtitinda sa palengke. Oh, ang sweet naman. Kaso, late na ito ma-upload. Okay lang. Mas maganda nga yun. Ilang araw kayo dun? 3 weeks. Parehas tayo, 3 weeks lang din ako. So 3 weeks kami dun. Magkalapit lang kami. Ang biyahe lang 2 hours lang from Ilocos Sur vegan to Norte. So ayun, tingnan mo nga naman, no. Parang ano lang Noon, dream namin pupunta dito sa Canada. Ngayon nandito kami, dream namin umuwi na sa Pilipinas. Ang oras ng flight namin is 2:40. 2:40. Nung pagpasok ko, magche-check-in luggage ako, meron akong kailangang importanteng sabihin para at least hindi delayed. Kasi hindi ko rin alam ito, nabigla lang din ako. Meron silang fill upan sa akin na electronic travel, e-travel. So kailangan din pala yun. Hindi rin ako na-inform din. So na-delay ako doon, nag-fill up pa ako. And then ayun, online. So habang kayo'y papunta ng Pilipinas, uwi ng Pilipinas, at kailangan din talaga ng e-travel. So habang maaga pa, mag-fill up na kayo nun. Para hindi Prior before your flight. 3 days prior before your flight. So isa yun sa mga nag-delay sa akin. Ang haba na ng pila. Lalo na first time kasi nating Umuwi. Oh. Nakakaya kanina, haba na ng pila. Inantay lang nila ako dun. So para hindi kayo ma-hassle, ayun, gawa na kayo ng e-travel. Yan, i-fill up nyo na yan. And then yung QR code, screenshot nyo na rin para yan na lang pinapakita sa airport. Like for example, lipat pa kami ng Vancouver eh. So ipapakita pa yun sa Vancouver. Pwede mong shoutout? Shoutout, sige lang. Problema Sa yan. ilog, sa mga kabutcher dyan. Ayun. Laban lang, kaya yan. Kayang-kaya. Philip Aquino, shoutout. Ayun. Salamat sa pag-assist. Tsaka kay Ma'am Michelle Otok. Ayun. Napakabait na mga yan, tao. Oo. Mabait si Ate Michelle. Ang ganda ng mga kwento-kwentuhan namin nun. Papabukla ako. Napahaba yung kwentuhan.
Di ba, pangarap natin pumunta dito sa Canada noon. Yung expectation natin. This is Ivana boarding call Russia flight 384, service return to departing from gate 7 at journey patiently following guest name, Larissa Iola. Thank you. Ayun. Ngayon, nung pumunta tayo dito sa Canada, di ba yung expectation natin ang taas, di ba? Ngayon, nandito tayo sa Canada. Your attention, please, once again, as we're expecting people today. Oh, ayun, RJR, matanong ko lang kayo. Nandito na rin lang naman tayo sa Canada. Yung expectation natin sa Pilipinas, tapos nandito tayo sa Canada ngayon, ano yung inaasahan nyo? Dati nung nasa Pilipinas kayo. Yung makakapag-ipon agad. Madali lang yung buhay. Madali lang yung buhay. Parang yung This is the pera. final boarding call for Air Flight 266 service to Toronto. At this time, Air Canada. Tapos, Malaking adjustment kasi Mr. Kron, that's Dallas. This is your final boarding call. Thank you. alam mo kanina pa nang i-interrupt yan eh. Ano, Hindi namin matapos-tapos. Yun yung madaling Oo. ang buhay. Oo, kasi lalo na pag doon nasanay ka sa simpleng buhay lang o ano. Oo. Dito kasi parang hila mo, buntot mo eh. Oo. Ikaw lahat. O ngayon, nandito tayo sa Oo, nandito. Canada. Ano yung And we are realidad? expecting WestJet Flight 541. Nai-interrupt kami doon sa na nagsasabi. Ayun, tsaka nung andito na kami, Oh, yung realidad na. lalo na yung first unang buwan ko. Oo. Unang buwan, sobrang halos pumatay sa akin yung homesick ko. Homesick. Oo, tapos trabaho, napakabigat. Paano yan? Nag-a-adjust. Video call kayo, hindi pa rin enough yung video call. Hindi pa rin. Hindi pa rin kasi iba. Ilang taong kaming kasama ng asawa ko at mga anak ko. Tapos bigla kang First time namin Mawalay. mawalay sa isa't isa. Ano? Eh yung buhay na in-expect mo dito yun, sa trabaho. Nung una lang napakabigat. Lalo na pag hindi masyadong parang makisama yung mga Kasama. ang hirap mag-adjust. Pero Oo. pag nakapag-adjust na, katawan, okay na. Eh ngayon, yung sinabi mong madali ang buhay. Yun, Madali ba ang buhay sa simula? sa simula, mahirap. Pero pag nakapag-adjust na, lalo na habang tumatagal ka dito, marami kang matututunan. Para Parang- sa akin, ano na eh, medyo sakto-sakto na. Okay. Sanay na. Masanay na. Mas okay yung batas dito para sa akin. Lalo na yung disiplina sa mga drivers, lalo na safety yung mga bata, mga anak ko, sa pagpasok nila, lahat yun. Kayo, nung nasa Pilipinas ka, na-expect mo na wala ka pa, hindi mo pa kasama siya. Wala, chill lang. Chill lang. Lagi ko kasing sinasabi sa kanya no na okay lang kami dun sa Pinas eh, kaya sa Ah. pera kasi lang, hindi ko siya Pinipressure. pinipressure, hindi talaga. Kung ano yung Awan ng kaya mong Diyos, no? ibigay, yun lang. No. Sumasapat naman sa amin. Pinapaliwanag niya na ganitong buhay. Para at least pagdating mo, Mareready ko na yung sarili ko. yun. Tanong ko ngayon, yung expectation versus reality, totoo ba yun? Oo, kasi ang mindset kasi natin sa as Pilipino is pag Canada, parang maganda talaga. Oo. Pero Pero- pag dito ka na, mahirap. Oo, yung Pero para reality. sa akin naman, sa totoo lang, mas okay pa rin dito. Oo. Para Mas sa okay. akin Sa mga lalo na pag benefits- mga anak mo, benefits kasi. benefits, sa education, sa health, Oo nga. okay. Hindi sa sinisiraan natin ang Ay, hindi, Canada. hindi. Hindi. Wala. Kasi sumasapat naman siya, at least dito kasi Real talk lang, nakikita mo yung mga pinaghihirapan. Oo. Pag sa Pinas kasi talaga iba lang. Real talk lang siguro kung alam nilang i-manage yung pera o ano sa Pilipinas, maganda din sana yun eh. Sinasabi namin dito, pag nasa Pilipinas kayo, huwag niyo masyadong itaas yung expectation niyo. Oo. Kumbaga, dapat mga ganitong research, isineshare namin sa inyo yung katotohanan, hindi yung pangloloko, paninira. Maganda ang Canada. Maraming may tutulong ang Canada sa pamilya niyo. Yun lang. Lalo sa mga anak niyo. Kailangan lang talagang pagtrabahuhan, Sa pagtiisan. benefits talaga, maganda. Ma-share ko na rin sa ibang province, minsan dalawang trabaho. Oo. Dito naman, awan ng gusto, okay naman kami kahit tig-isa Oo, lang sa kami amin, ng Dito sa asawa ko. Canada. Okay, nakakasurvive Survive naman. Oo. Pero, kaya nga, depende sa Depende sa kung tao paano. talaga. Uwi tayong Pilipinas ngayon. Uwi ako din. Susunduin ko anak ko. Sa inyo naman. Gusto kong pasyalan talaga yung parents ko, magulang ko.
Kasi alam mo na, tumatanda. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa Ganun din. Baka mauna sila. At least man lang, mayakap ko. More than 4 years, magpa 5 years na. Oo. Ngayon lang kami uuwi. Magkakasama kaming nag-apply, pero nauna lang siyang pumunta dito sa Canada. At ngayon, yan lang kami uuwi. Walang alam, nagsasalubong lang kami sa planta. Pero Parehas pala na pasikreto. Oo, eh. Nagbabalak ng mag-butcher kung maganda-ganda naman yung kunwari may pwesto kayo. Kasi kami ma-share ko na rin. Pasensya na okay lang. may pwesto kami sa palengke. Gusto kong pag-aralan noon kasi maganda naman yung kita. Sakto naman, mabubuhay yung pamilya ko doon. Kaso nga lang, nung inaaral ko na, tumawag kasi yung agency na pasado na ako sa mga ganito, ganyan. Sabi ko, sige, subukan ko Canada. Sinubukan mo? Okay naman. Yun yung opinion ko. Lalo na yung mga anak ko, nag-enjoy sila. Kahit high school sila, nakakapagtrabaho, may sarili silang high Kasi school. maganda dito. Sabi ko nga kasi, Pwede sila magtrabaho, 16 years old, pwede na magtrabaho rito. Kaya- Pag lumaki yan naman yan, Hindi magiging mo problema independent. yung pang-aral nila, tuition nila sa school, pag-college. Kasi Meron mga student doon, yung iba nag-work muna ng 1 year, tapos kukuha ng EI, tapos ayun, may pera silang magkakalit. Ganun lang, discard lang. Madami. Research lang din. Oh, pag research. makita. Para at least hindi kayo nabibigla dito sa buhay dito sa Canada. Pag may mga pangarap kayo May pumunta dito pangarap. sa... Subukan nyo. So, yun. Kung ayaw nyo na, di balik kayo. At least na-try nyo. Try nyo. Pag mabisyo, iwas na lang. Mga Ay, oo, sugal. iwas. Lalo na sa Kasi sugal. Nasubukan Lalo na ko sa yan. Wala akong napala. Wala talaga. Magbabaon ka lang sa utang. Pinaghirapan ko ilang taon. Sayang lang. Sayang Kaya lang. bagong buhay na. Awan ng Diyos, okay na. Okay, ayun. Gandang advice yun. Konting tip lang. Okay. Tsaga-tsaga lang. Panalangin at saka tiwala. Salamat, JR. At buti na lang nagkita tayo dito. Oo. May manlilibre sa akin. Oo naman. Hindi, joke lang. Kape tayo. Hindi, bawal sa akin. So yun, antay lang namin yung at hope nag-enjoy kayo dito sa trip ko ngayon. Antay lang namin yung eroplano. At para makabiyahe na kami papuntang Shoutouts sa Narbacan, sa slaughtering kay Sir kay Arthur. Oo. Kay Arthur. Sir Arthur, hello sir. Nagkikita-kita kami dito at Diyan kauwi na ako kami. nag-renew, pero nag-training ako dun sa Caloocan. Shoutout kay Dr. Di Balantaya tayo. Yeah, thank you. Ayan, magbo-boarding na kami at grabe, hindi ko akalain sina JR. Magkakatabi rin pala kami sa upuan. Pare-parehas lang din pala. Talaga. Walang plano to Walang plano. Hindi tayo nag-usap-usap. Naku, naging windy na naman doon. Ay, sana maging okay ang weather. May snow, nag-snow na naman. Nag-i-snow siya ngayon, medyo mahangin. Ang ganda ng Alright! Bye Canada! Hindi, nandito pa tayo sa Canada, papunta pa tayong Vancouver. Mamaya na tayo mag-goodbye sa Canada. O tatanggalin ko pa yung SIM card ko. Kasi pagka hindi ko tinanggal yung SIM card ko, magcha-charge dyan, laki ng charge. Subukan ko na, Nung napunta kami sa border ng US, nabuksan ko yung data ko. Doon ako magtanggal sa Sa Vancouver. Pag nasa Vancouver na magtatanggal. Kasi malaki yung charge. Ay, paano kung i-off mo yung data? Minsan kasi nag-automatic Ayun. Kaya tatanggalin ko na lang yung SIM card. Oo, kahit i-off mo lang. Nag-automatic Delete mo? Yeah. Yun. Same to you. Ayan, nakakilala namin. So, ayun magkakatabi pa kami hindi mo akalain Hindi kami nagsama-sama yung nag-book ng ticket yun. Lipat na po kami. At medyo delayed dahil sa weather siguro.
Touchdown, Vancouver. Yeah. May isa pa. At yun ang pinakamahaba. May 8 hours na tawag dito, layover. Tapos ilang oras ang biyahe pauwi ng Pilipinas. 12 hours, I think. Tayo sa Canada. May attention please once again as we're expecting Ayaw ako Russia Flight pasagutin, 541.